Bawal ang epal. Yan ang babala ng COMELEC sa mga politiko kapag opisyal na nagsimula ang campaign period sa February 12. Babala ng COMELEC kapag ikinabit sa mga ipinagbabawal na lugar, buburahin nila ang mga muka at pangalan ng mga politiko sa poster. Balita ka ni Joseph Moro. Ngayong eleksyon, asahan na raw ang pagpapel ng mga epal na politiko. Halos lahat ata ng pwedeng malagyan ng kanilang muka at pangalan, lalagyan. Maipaalala lamang ang kanilang muka at pangalan sa mga botante. Hindi nila pera yun. Trabaho nila yun. So, ba't nila ipagmamalaki nila sa mga signages, di ba? Dagdag pa nila sa team dahil daw dyan iniisip tuloy ng publiko na utang na loob daw ang serbisyo publiko. It perpetuates itong patronage politics, di ba? Na behold yung mga tao, o dapat tayo magpapasalamat sa kanila sa dapat nilang gawin. Ang COMELEC, aminadong wala pa silang magagawa sa ngayon hanggang sa opisyal na mag-umpisa ang campaign period. Pero humanda na raw ang mga epal kapag tumuntong na ng panahon ng pangangampanya. Dahil babaklasin mismo ng COMELEC ang mga posters, buburahin ang mga muka at pangalan ng mga e-epal. February 12 para sa mga senatorial at party list representatives at March 29 naman para sa mga local candidates ang campaign period. Sa inilabas na Resolution number 9615 o ang Implementing Rules and Guidelines ng Fair Elections Act, nakasaad na bawal mangampanya gamit ang mga ambulansya, patrol cars at iba pang sasakyan na pagmamayari ng lokal na pamahalaan, government-owned and controlled corporations at ng gobyerno, partikular yung mga may red plate. Bawal ding umepal sa mga waiting shed, sidewalks, poste, traffic signages, overpass, underpass, flyovers, tulay, center islands sa mga pangunahing lansangan. That's a new provision that hasn't been there, that wasn't there before. And kaakibat yan ng ating definition ng public places. Because we've seen that the problem has gotten really bad over the last few elections, and it called for a response. At eto pa, dagdag ng COMELEC, bawal din ang mga mukha ng mga kandidato sa bus, jeep, train, taxi, barko, pedicab at tricycle. Paano naman kaya yung mga nag-e-endorso ng mga produkto at nakapaskil ang mukha sa mga bus at ibang sasakyan? Ayon sa COMELEC, hindi raw uubra ito. Hindi kasi kailangan na yung image ay humihingi ng boto para maging campaign material siya. Public knowledge naman kung sino yung kandidato eh. And if you put the face up there, then obviously that will tend to boost your chances for winning an election. We're gonna take those down. Nakikipag-ugnayan ang COMELEC sa MMDA at TPWH para tumulong sa pagbabaklas sa mga epal. Pwede rin daw i-report sa Twitter sa @COMELECTV at Jab Jimenez ang mga epal. Ang grupong anti-epal movement handa raw tumulong sa COMELEC. Yeah, kasi since we started the page in May last year, parang may konting frustration sa mga nag-like sa page na kahit nagpa-picture sila or whatever they see, wala naman nangyayari. There are no cases filed. Yeah, shame lang. Hanggang shame lang. With this implementing rules and regulations of COMELEC Resolution 9615, yun, parang may ngipin nga. Kung seryoso sila, siguro hindi naman lahat ng cases mahuli nila. But if they can catch a dozen high-profile candidates, I think that will really send a message na seryoso sila. Joseph Morong, GMA News.